Excited po ako na mapag-usapan natin ang salita ng Panginoon ngayon. Mga kapatid, ganito po. Paulit-ulit po namin sinasabi, mga pastors na nagsasalita rito, people are expecting pag umattend po sa church, yung mapalakas. Talaga naman, di ba? Mapalakas. Pero ang isang church po na hindi nagbabangkit patungkol sa ating mga kamalian, ang isang church po na hindi pinapansin o hindi binibigyan ng halaga o koreksyon sa mga kapatiran, sa mga anak ng Diyos, na yung pamumuhay na sometimes minsan sablay, nakikita ng mga pastors, ng mga kapatiran, pero hindi pinapansin. Ang mahalaga sa pastors, nandito tayo. Mga kapatid, takbuhan niyo po layuan niyo po ang church na yan. At ang JCM po, patuloy na magpapaalaala. Amen po ba? Magpapaalaala ang JCM. Sino man mga pastors na tatayo dito o mga leaders po na magli-lead ng kahit na anong Bible studies, patuloy po na tayo po ay magpapaalaala. Dahil mga kapatid, grabe na po ang end times. Nadarama na po ba natin? Hindi po tayo nananakot, no? Kundi nagpapaalaala po. Dahil nang nais po natin, lahat po tayo makarating ng langit. Amen po ba? Lahat po tayo ay nakahanda sa pagdating ng Panginoon. Ano man po ang ating ginagawa, ano man ang ating estado sa buhay, nakahanda po tayo. Amen po ba? Sino po ba nakahanda dito? Sa pagdating ng Panginoon. Amen. Mami, huwag kang mahiya. Itaas mo kamay mo. Hayaan mo katabi mo kung ayaw tumaas. Basta ikaw, magkikita kayo ng Lord. Amen po ba? Amen po ba? Proud po ba tayo? Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon. So, ang ating po pag-uusapan, although na-title ko na ito noon, pero iba na naman po ang mensahe. Defilement o karumihan. Defilement o karumihan. Nais ko pong sabihin sa bawat isa na isa sa tinitingnan ng ating Panginoon sa isang Kristiyano ay yung mga bagay na binabigkas natin mula sa ating bibig. Ang mga self-righteous. Alam niyo po self-righteous? Yung nagsasabing sila ay banal at ang iba ay hindi. Mananagot sa Panginoon po yun. Alam niyo po bakit? Dahil ayaw po ng Lord na tayo'y magmataas. Hayaan natin ang Panginoon ang siyang magtaas sa atin. Itataas tayo ng Panginoon sa pamamagitan ng ating pagpapakumbaba. Amen po ba? Itataas tayo ng Panginoon sa nakikita niya na pagpapagal mo sa salita ng Diyos, sa salita niya, sa pagsunod sa kanyang kautusan, sa kanyang kalooban. Amen po ba? Lahat naman po tayo, di ba, nais natin na sumunod sa kalooban ng Panginoon. Pero paano natin masusunod kung hindi natin alam yung mga dapat natin gawin? O paano natin malalaman yung mga bagay na hindi pala ito kalugod-lugod sa Diyos? Ay ito pala ang dapat natin gawin. Amen po ba? So, mga kapatid, magalit po kayo sa akin o hindi, nais ko pong sabihin na ngayon po, mamamalo po ako. Uwian na. Sabi ni Roslyn, isang ka lang umatin, papaluin ka pa. Okay lang sa'yo, kapatid? Amen. Asan yung inayos kong latigo? Yung may pangapako sa dulo. Yung pong mga yun, dinanas na po ng Panginoon yun, no? Marami pong nagsasabi, dadanasan na ng Panginoon yan, hindi mo na kailangan maranasan yan. Sabi ng Lord, pasanin daw natin ang krus eh. Tama po ba? Hindi lang tuwing mahal na araw, papasanin ng krus. Pero hindi sinasabi ng Panginoon, pasanin mo ang literal na krus. Hindi po. Tayo po'y dadaan sa mga pagsubok, dadaan sa mga kaguluhan sa buhay, pero aayusin ng Panginoon. Amen po ba? Dumating man yung mga pagsubok na yan, malalampasan natin yan. Amen po ba?
lalo na tayo sumusunod sa kalooban ng Panginoon. Palapakan natin ng Panginoon. Mark chapter 7, verse 1. Mark chapter 7. Hindi ko po ito binigay sa ating media para surprise. Okay po. Ito po, pag-uusapan natin is about, sabi ko kanina, defilement. Yung ikaw sa sarili mo, ginagawa mong lahat para sa maging kalugod-lugod sa Panginoon. Okay po yun. Amen po ba? Yun ang dapat gawin natin. Pero wag na natin pansinin yung ginagawa ng iba na tingnan mo tong taong to. Tingnan mo tong si pastor. Tingnan mo tong kapatiran na to. Tingnan mo tong leader tong taong to. Wag na po. Amen po ba? Kung may makita kang ganun, bigay mo sa Lord. At kung talagang nakikinig ang Panginoon sa iyo, gagawin ng Lord yung hinihiling mo sa Kanya. Yung taong yon, siya ang mag-aayos. Amen po ba? Amen po ba? Ang mahalaga lagi tayo, tingnan natin yung kamalian natin. Amen po? Tingnan natin, pogi ba ako sa harapan ng Diyos? Diba? Mahaba ba hair ko sa harapan ng Diyos? Tingnan natin. Okay, lumapit kay Jesus ang mga Pariseo kasama ang ilang tagapagturo ng kautusan na galing pa sa Jerusalem. Kung mapapansin po natin mga Pariseo ito, ang mga Pariseo po talagang pagdating sa relihiyon nila, talagang loyal, faithful ang mga ito. Dahil kung titingnan po natin, ang sinusunod talaga naman nila, yung kautusang ibinigay ni Moses. Kaya lang po may karagdagan. Ha? Tapos kasama pa yung mga tagapagturo ng kautusan. So kung magkamali si Jesus, ang ating Panginoon, sa kanyang ginagawa, andito yung mga taong handang ipamukha sa kanya, wala sa kautusan niyang ginagawa mo. Di ba ba? Verse 2. Nakita nila ang ilan sa mga alagad niya na kumain ng hindi muna naguhugas ng kamay ayon sa kinaugalian. Kahit naman tayo wala sa relihiyon ng Pariseo, kakain ka, kamay mo galing kung saan. Di ba maghuhugas pa rin naman tayo? Tama po ba? Paano kung walang tubig? Kain na, di ba? Pero at least nagpunas. So ito, literal nakita nila. Dahil nga sa mga Hudyo ang mga ito, nakita nila mga alagad ng Panginoon, hindi ginawa yung dapat gawin. So merong tinatawag na karumihan. Defilement. Verse 3. Sapagkat ang mga Hudyo, lalo na mga Pariseo. So, Hudyo, lahat na yon. Ang matinding lalong i-implement nun ay Pharisees. Ay hindi kumakain hanggat hindi muna sila nakapaghugas ng kamay ayon sa kaugaliang minana nila mula sa kanilang mga ninuno. Yung kaugalian na yun, saan galing yun? Galing po yun sa Leviticus, sa iniutos ng Panginoon. May kinalaman sa pangangatawan ng tao. Okay? Next. Hindi rin sila kumakain ng anumang galing sa palengke nang hindi mo na ito hinuhugasan. Lahat naman tayo, di ba? Pag binabasa ko po ito, pagdating mo sa bahay ninyo, binili mo, di ba hinuhugasan mo? Di po ba? Pagkabili mo sa bahay mo, sabay luto. Yun, luto na kagad. Di po ba, di ba? Ganun din. Pero ang point po dito is yung mga Hudyo, ganito po pala, pasensya na po. Yung wala pong gripo nung araw. Amen? Mga banga. So, ibig sabihin, hindi sila kapos o hindi rin sobra-sobra. Sapat na sapat ang tubig na supply sa kanila na nakaimbak. Pero dahil nga ang iba nagtitipid sa tubig, hindi na ginagawa po yun. Okay? Marami pa silang sinusunod na katurang minana. Tulad ng paghuhugas sa mga tasa, pitsel, sisidlang tanso, at mga higaan. Kaya tinanong si Jesus ng mga Pariseo at ng mga tagapagturo ng kautusan, bakit hindi sumusunod ang mga alagad mo sa mga turo ng ating ninuno? Take note, ginamit nila ang kautusan. Sa panahon natin, ginamit ang Bible. Bakit hindi sinusunod ng mga alagad mo ang turo ng ating mga ninuno? Ang pinag-uusapan po, something na panlabas na seremonya o alituntunin. Kumakain sila ng hindi muna naghuhugas ng kamay ayon sa kinaugalian.
o kaugalian. Ito po ang Panginoon. Sinagot sila ni Jesus. Ano sabi? Ha? Hindi, sa panahon natin. Mga plastic. Mga orokan. Ha? Fake people. No? Na? Fake nga, fake. Mga fake people, puro kayo fake news pinagkakalat ninyo. Kasi mga fake people kayo. Na? Sabi po, mga mapagkunwari. Tama nga sinabi ni Isaias tungkol sa inyo ng kanyang isulat, ang paggalang sa akin ng bayang ito. Yung Jerusalem ang pinag-usapan na, o mga Hudyo ay pakunwari lamang, especially those Pharisees. Sapagkat ito'y sa bibig at hindi sa puso bumubukal. Ito'y sa bibig. Ganun po mga plastic. Ganun po mga taong pag-usapan natin sa church. Okay po? Pag-usapan natin yung sa bahay ninyo. Pag-usapan natin ikaw. Na nakita ng kapitbahay mo ngayon. Nakita ng kapitbahay mo, umalis ka. Sunday ngayon, nakapang simba ka. So alam nila na, magsisimba ka. Amen? At pagbalik mo, hindi magandang ginagawa mo, nakatingin sila sa'yo. No. Sapagat ito'y sa bibig at hindi sa puso bumubukal. So pagbalik mo sa bahay, meron silang inaasahan sa iyo. Amen? Something na ma-encourage sila. Something na, ay, hindi kasi mga born again niya, kaya ganyan yan. Ang sarap painggan, di ba, sa kapitbahay? Na? Grabe itong mga taong to, dumaranas ng pagsubok. Walang makain, pero sasaya nila. Ang sarap painggan kasi mga born again yan. O ano ngayon kung mga born again, mamamatay na sila bukas, wala silang pagkain, gutom na yun, masaya sila. Ang sarap pakinggan na makita ng kapitbahay na ang ating pamumuhay ay ayon sa pinapagawa sa atin ng Panginoon. Dahil meron tayong pananampalataya. Amen po ba? Amen? Wala kabuluhan ang kanilang pagsamba sapagkat itinuturo nilang galing sa Diyos ang kanilang mga utos. So we're talking of yung mga Pharisees, yung mga Pariseyo, na nag-i-implement na kung ano yung sinasabi sa kasulatan na itinuro ni Moses. Talaga naman sinabi yun eh. Kaya lang, dahil nga sa naabuso ng mga Pariseyo at mga tagapagturo ng kautusan o mga nasa sinagoga, nasa church, dahil naabuso yung ganong kapangyarihan, yun ang winawasak ng Panginoon. Okay? Winawalang kabuluhan ninyo ang utos ng Diyos at ang sinusunod ninyo yung mga katuroan ng tao. Sabi ng Lord. Sinabi pa ni Jesus, ang gagaling ninyo para lamang masunod ang inyong mga tradisyon. Ayan na po. Na? Tatay Ben. Na? Tradisyon, no? Para lamang masunod ang inyong mga tradisyon, pinapawalambisa ninyo ang utos ng Diyos. Dati tayo sa tradisyon. Amen po ba? At sinusunod natin ang tradisyon na yun. Kasi alam natin yun ang nakakapagpabuti sa atin. Alam natin na yun ang nakakapagbigay kaluguran sa Panginoon. Pero sabing gano'n, no? Para lamang masunod ang inyong mga tradisyon, ipinapawalambisa ninyo ang utos ng Diyos. So nung tayo po'y nasa tradisyon, na mga kung ano mga tradisyon na ating sinasamahan, hindi natin alam na napapawalambisa na pala natin ang salita ng Diyos o ang utos ng Diyos. Bakit po? Kasi hindi natin alam ang utos ng Diyos. Amen po ba? Tama po ba? Nung nandito ka, dumating ka dito, sino man ang tumayo rito, narinig mo ang utos ng Diyos. Amen po ba? Sa una, masakit. Sa una, ay, mali pala yun. Sa una, praise God. May natutunan ako. We pray na yung natutunan mo, ay gagawin mo. Amen? Hindi natutunan mo lang. Verse 10, halimbawa, iniutos ni Moses na igalang mo ang iyong ama at ina. Ito, wala pong kinalaman na to sa katawan, ha? Kasama na po ito sa moral laws. Ang ibig sabihin po yung sa 10 utos. At sino mang lumait sa kanyang ama o ina ay dapat patayin. Nakalagay po yan sa Leviticus. Okay? Ngunit, itinuturo naman ninyo na kapag sinabi ng isang tao sa kanyang ama o ina, inihandog ko na sa Diyos ang mga tulong ko sa inyo. Papaliwanag ko po. Next.
ang taong iyon ay hindi na ninyo pinapatulong sa kanilang mga magulang. Alam niyo bakit? Meron na pong twisting na ginagawa ang mga Pariseo. Bakit? Para po sa kanilang tinatawag na kapakinabangan. Huwag mo na tulungan ng nanay tatay mo kung kailangan nila. Yung pera niyan, bigay mo na sa church. Mas malulugod pa ang Panginoon. Tama ba? Tama ba? Mas malulugod ang Diyos. Pag yan binigay mo sa mga magulang mo, mababali, wala, masasayang yan, yung pera mong yan. Pero pag binigay mo sa church yan, sa Panginoon, dadami yan, pagpapalain ka ng gusto. Maling-mali, di ba? Tama po ba? Nag-agree po ba kayo? Amen po ba? Pag binigay natin sa ating mga magulang ang tulong na iyon, ang Diyos ang magbabalik sa iyo. Amen po ba? Hindi ka nagtatanim sa Diyos. Tulitin ko, hindi ka nagtatanim sa Diyos. Ibinabalik mo ang para sa Diyos. Naghahandog ka sa Diyos. Pag sinabing naghahandog, meron kang ibinibigay sa Diyos. Hindi ka nagtatanim. Kasi pag nagtatanim, meron kang inaasahang tutubo at aanihin. Tama po ba? Hindi po. Ibinibigay mo kung gusto mong ibigay sa Diyos kasi mahal mo siya. Tama po ba? Sa Diyos. Amen po ba? Iba po yung pagtulong sa kapwa. Kauna-unahang utos sa 10 utos ng Diyos, pagkatapos doon sa unang 4 para sa Diyos, yung 6 para sa tao, unang utos, igalang mo ang iyong ama't ina. Tulungan mo ang iyong ama't ina. Kung may tutulong ka. Amen po ba? Sapat na yung tumawag ka. Ma, okay ka lang dyan? Ma, okay ka lang dyan? Okay ka ba dyan, ma? So, Yakult, okay ka ba dyan, ma? Sabi ko, okay ka ba dyan? Sabi niya, okay. Sapat na ang makamusta mo, mga magulang mo. Kaysa naghihinagpi sa mga magulang mo, wala nang padala, wala pang hi, hello. O, di ba? Marami kong kahapon po, kausap ko yung mga kabatch ko kahapon. Lumayo ako. Alam niyo bakit? Apo ang pinag-uusapan. Atras ako. Ikaw pare, ilan na apo mo? Atras ako ng atras. O paring next, ikaw, kamusta na? Apo ang pinag-uusapan. Nung pinag-usapan ng anak, pinakita ko si Blake. Gwapo. Siyempre, gwapo eh. Diba? Tingnan mo yung ultrasound dyan. Si Blake yung nakalagay. Ganun si Blake sa ultrasound. Hindi nga po, di ba? Tingnan niyo po yung ginagawa ng mga Pariseo. Ito yung winawasak ng Lord. Yung kautusan na binigay ng Diyos, tinwist nila para sa kanilang kapakinabangan. Okay. Ang taong iyon ay hindi na ninyo pinapatulong sa kanilang mga magulang. May electric fan pala. Sa gayong paraan, verse 12, pinapawalang bisa ninyo ang salita ng Diyos sa pamamagitan ng mga itinuturo ninyo. At marami pa kayong tinuturong katulad dito. Pag-usapan po natin yung mahina daw. May nagrereklamo sa Masbate. Ang ganda raw ng message. Wala silang marinig. Hindi, yung praise and worship, okay na. Pero ngayon, kaano lang. Ngayon. Pakiano po yung boses. Okay na siya. Lalakasan ko para marinig nila. Okay. Tingnan nyo nga kung may magrereklamo pa. Sa akin na nag-text eh. Okay. So anyway, balik tayo. Tingnan po natin sa kasi yung kanina pong paghuhugas ng kamay, sabi ko kanina, na dapat sinabi ko na kanina yun eh. Yung patungkol sa paghuhugas ng kamay, kaya hindi nagagawa ng iba kasi nga, nagtitipid sa tubig. Kaya lang, nakatingin yung mga Pariseo, kaya nasita. Okay,
At ano po tayo? Matthew chapter 15. Matthew chapter 15, verses 1 to 9. Balikan po natin yung katulad po nito sa Matthew. Katulad po nito sa Matthew. Pagkatapos lumapit kay Jesus ang ilang mga Pariseo at mga pagkapagturo ng kautusan na galing sa Jerusalem. Ito po sulat ni Mateo, yung kanina sulat ni Marcos. At siya'y tinanong, bakit nilalabag ng malagad mo ang katuroang minana natin sa ating mga ninuno? Ang ganda ng pagsita nila eh. It's all about yung sa kautusan. Kumakain sila ng hindi muna naguhugas ng kamay ayon sa paraang ipinag-uutos. Sinagot sila ni Jesus, bakit naman ninyo nilalabag ang utos ng Diyos dahil sa inyong mga tradisyon? Sinabi ng Diyos, igalang mo iyong ama at ina, ang sino mang lumay sa kanyang ama o ina ay dapat patayin, so pareho sila. Ngunit itinuturo ninyo na kapag sinabi ng isang tao sa kanyang ama o ina, anumang may tutulong ko sa inyo ay naihandog ko na sa Diyos. Hindi na niya kailangan tulungan ng kanyang ama, pinapawalang kabuluhan ninyo ang salita ng Diyos, masunod lamang ninyo ang inyong minanang katuruan. Ang point ko po dito is yung pagsunod sa tradisyon. No? Na hindi na po ayon sa salita ng Diyos. Mga mapagkunwari, tamang sinabi ng propeta Isaiah tungkol sa inyo, ang paggalang sa akin ng bayang ito ay pagkukunwari lamang sapagkat sa bibig at hindi sa puso ito bumubukal, walang kabuluhan ng kanilang pagsamba sapagkat tinuturo nilang galing sa Diyos ang kanilang mga utos. Inulit ko lang po ito dahil 2 beses po binanggit sa Bible yung patungkol nga po doon sa katradisyon. Now, tingnan natin po sa Colossians chapter 2. Colossians chapter 2 verse 16. Parang maaga tayong matatapos. Hindi nga. Sorry. Kaya huwag na kayong magpasako pa sa anumang alituntunin tungkol sa pagkain o inumin. Okay po? Kaya ko po ito sinama po sa ating usapin dahil kung mapapansin po natin kanina, ang ini-implement, ang itinuturo o ang pinagsisikapang ipagawa ng mga Pariseo, ng mga tagapagturo na kautusan sa Panginoon ay yung pagsunod sa tradisyon. Yung pagsunod sa tradisyon. Ito po, para sa atin po ito, sulat ni Pablo. Kaya huwag na kayong magpasako pa sa anumang alituntunin. Alituntunin po yung mga itinuturo tungkol sa pagkain o inumin. Now, Pastor, huwag na daw po tayong sumunod sa mga alituntunin na pagkain. O so pwede na kumain ng dinuguan. Hindi po yun kasi ang dinuguan, ang dugo, hindi pagkain. O inumin. So pwede na, Pastor, uminom. Hindi po, babalikan lagi natin ng Bible. Ibig sabihin yan, kung ano yung tinuturo ng mga kung ano-ano pa, meron po katuruan ngayon. Alam na alam po ito ng nila Brother Wendell na may mga church po na hindi na po umiinom ng kape at Coke. Kasi itim. Kaya hindi ako nagpapakita May itim Turo po nila yun. Hindi na sila kumakain ng... Ako pati yata chocolate, hindi na rin kumakain kasi maitim No? Huwag na po tayong umano doon, no? Tungkol sa mga kapistahan. Huwag na tayong umano po sa mga kapistahan. Tungkol sa mga bagong buwan o sa araw na pamamahinga. Itong araw na pamamahinga, maraming umabuso dyan. Pastor, pwede nang gumastos kasi huwag na raw tayong sumunod sa pinag-uutos ng Diyos patungkol sa araw ng pamamahinga. Hindi po. Ang binabanggit ng Panginoon dito, kung papaano ang mga Pariseo. Hindi. Di ba, ang Panginoon nagpagaling sa araw ng pamamahinga? Ano sabi? Wow! Labag sa kautusan ng Diyos yan. Huwag kang kikilos, huwag kang magtatrabaho. Bakit pinabuhat mo yung papag o yung higaan nung pilay na nakaratay? Yun po yung sinasabi ng Panginoon. Diba sabi ng Panginoon, ano bang mas magandang gawin? Ang gumawa ng mabuti sa araw na pamamahinga? Basta may sinabi pa siyang isa doon. So ganito po yan, no? Ang JCM po, Brother Jepoy, ang JCM, itinuturo po namin dito na observe the Sabbath day.
Sabbath day po sa Israel, Sabado. Wala po tayo sa Israel. Hindi po tayo nagkakasala kung linggo ang Sabbath day natin, no? Hindi natin pwedeng kalabanin ng gobyerno at palitin natin na Sabado sabi sa Bible eh. Di ba, di ba? Pag nasa Saudi Arabia ka o nasa Middle East ka, ang Sabbath day nila doon is Friday. Hindi mo pwedeng kalabanin ng mga Muslim at sabihin mong linggo o kaya Sabado. So kung saan kang bansa naroon, ano man ang Sabbath day. Ganun din po sa mga nagtatrabaho na pati linggo kasama. Ang rest day mo, halimbawa, is Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. Pilipino ka. Saturday, nasa Taiwan ka, linggo ang Sabbath day doon. Kung ang Sabbath day mo kung ang rest day mo is Huwebes, Sabbath day mo is Huwebes. Doon mo gagawin, i-apply. So, Sunday, nagtatrabaho ka, hindi ka nagkakasala. Amen po ba? Gumagastos ka, kumakain ka sa labas, whatever, bumibili ka, namamalengke ka, wala pong problema doon. Kasi hindi mo naman yung rest day. Pero yung rest day mo, ibigay mo sa Lord, sundin mo yun. Ito po ang Jepoy, ito yung sa JCM tinuturo namin. Na observe ang, as much as possible, wag gagastos. Pero, siyempre, sasakay ka ng jeep, sasakay ka ng bus. Nagkakausapin mo yung driver at yung conductor, Kristiyano po kami. Sunday, hindi kami gumagastos. Pwede po bang balikan na lang kita bukas? Galing ka sa church, na? Galing kayo sa church. Ba, kayo, naubusan kayo ng gas, o maubusan ka ng gas, di ba? Paarga kayo ng gas. Lang palang hayaan mo si bunso nyo magtulak. Hindi porkit medyo sa inyo, siya lang magtulak, lahat kayo nasa loob. Hindi po kayo nagkakasala doon. Amen po ba? Amen po ba? Something na kailangan mong gawin. Pero, kung alam mong kaya mo namang gawin kahapon, Sabado, para hindi ka na gumastos ngayon, at gusto mong i-glorify, gusto mong i-please ang Lord, gawin po natin. Amen po ba? So tayong mga nagpupunta sa church at mamamasahe, hindi tayo nagkakasala. Bakit? Sa araw ng pamamahinga, tayo po'y gumawa ng mabuti. Kasi nagpunta tayo sa church. Mabuting gawain yun. Tama po ba? Amen po ba? Amen po ba? Pastor, ang apo ko, kailangan ng gamot. Tumitirik ng mata. Pag-pray niyo po kasi bukas pa ako bibili ng gamot. Pag namatay yan, yari pa si pastor. Nakuha niyo po? So, kailangan bumili na po. Yung kinakailangan na. Pero yung mga anak, hindi tayo nakapagluto. Kain na lang tayo sa labas. Bigyan ko po ng emphasis to. Huwag niyo po itong ipapractice. Pero just in case na talagang may pangyayaring hindi kayo nakapagluto, para pag-uwi ninyo ay may pagkain kayo. Kung sakali man po, kain po kayo. Amen po ba? Huwag naman sa kabalen. Huwag naman sa Yaki Mix. Ano yung mga yun? Yung unlimited. Yun ang tinatawag na pleasure. Pastor, gusto mo kumain kami sa turo-turo ang init-init. Ay, hindi ko naman sinabing ganun. Di bumalik kayo sa turo-turo, punta kayo ng SM, doon kayo kumain sa aisle. Aircon. Hindi po. Yung pleasure na masasabi siyang pleasure. Ibig sabihin na pleasure pa sariling kapakanan. Anak, pwede ba mag-Jollibee na lang tayo mamaya? Magagalit ang anak mo. Ma, linggo ngayon. O di sige anak, diyan ka sa labas, dito ako sa loob. Kailangan natin kumain, ma. Nakahan niyo pa? Kain po kayo. Na? Hindi ko po kayo tinutulak na gawin iyon. Ang sabi ko po, just in case, para po malinaw. Amen? Meron po nagalit sa akin. Nalala ko po, 2014 po yun. Alam ba yun, no? Way back nung 2014, October yun eh. Kompleto talaga no? May nagalit sa akin. Monday, pinatawag ako. Nausap ako ni Pastor Romy. Sa harapan ni Pastor Romy. Sabi sa akin, Pastor Romy, kaya ayaw kong ini-implement yung sinasabi ni Pastor Negs patungkol pag Sunday na hindi gagastos. No, hindi 14. 18 pala, 18. 2018 o 19.
Pastor din yan, paglaki. Kaya mo lang yan. Anong gusto niyo po? Si Lucas ang maingay o si Danjo? Diba? Hayaan niyo lang po. Hayaan niyo lang po yan. At least si Danjo nakatingin sa akin, no? Wala magdadaldalan sa inyo, ha? Dadaldalan ko kayo. Ang babait nila. Praise God. Hanggang kailan yan? Praise God. Nakatiti sila sa akin. Ay, Pastor, dalihan mo. Gutom na ako. Ay. From here to Subic. From Subic to here, papunta rito. 30 minutes, 40 minutes? 40 minutes, no? Sa jeep, Sa jeep. Sasakay ng jeep. Okay. Kasi po may karagdagan po ang ulam natin mamaya. Meron pong, si Mami Tessie po kasi, ng Las Vegas, Nevada. Ang ating pong kapatiran ni si Mami Tessie ay birthday din po niya. So magpapadala po siya mamaya ng karagdagang kakainin po natin. So at least nagtatatlong piraso tayong fishball, no? Fishball, yung flat. Pandagdag. At least nagdagdag. So anyway, okay, balik tayo. Kaya nga po, binilinaw ko yung araw ng kapahingahan, ha? O araw ng pamamahinga pagdating sa paggastos. Pero wag na wag kayong mamamasyal sa SM pag Sunday. Pleasure na po iyon. Naalala kong tatay ko. Kasi nakamotor, Pastor, eh. Sila mama, nakamotor. Sabi sa akin, Pastor, sabi mo kanina, wag mag-SM. Paano yan? Dadaan kami ng SM, yung tricycle nasa likod. Di ba, ma? Na? Paalam kayo, eh, no? Nakaganon pa yung tatay ko, eh, no? Paano yan? Di ba, dadaan naman pala kayo. Di ko na sinabing, pwede naman kayo lumikong ganon. Eh, dahil nga sa senior citizen, sige pa, punta kayo doon. Sinunod po nila kasi nasa kabila yung tricycle, eh. Pagdating ko ng kinabukasan, ma, no? Na? Ma, ano tong turbo? Di ba, may turbo, no? Alam niyo yung turbo? Ano tong turbo? Sale. Last day na kahapon. Naglalakad lang kami na daanan namin, sale. Sabi ko, ma, pa, hingi kayo ng tawad sa Lord, na? Humingi naman sila ng tawad sa Lord. Si Papa nasa heaven. Ma. Hindi nga, sinita ko sila. Papa. Sabi ni Papa, kasi sale, eh. Ngayon, wala nang sale. Ito nakakatuwa. Hindi ba ang Lord John, pinadaan kami dun? Ma! Di ba? Hindi ba ang Lord John, pinadaan kami dun? Tataka ako sana na sale yun. Siguro sa baba, di ba? Kasi yung appliances sa taas, eh. Siguro nasa supermarket, nakabalandra doon, sale. Binili po nila. Kasi sa galit ko talaga, nagalit po ako nun, di ba, ma? Bumili ako ng manok. Sige nga, subukan nyo nga kung okay yan. Ay, okay naman po siya. Sarap. Anyway. Next. Ano na? Sabi gano'n, ang mga ito'y anyo lamang ng mga bagay na darating. Yung kanina binasa natin, ang mga ito'y anyo lamang ng mga bagay na darating. Ngunit si Kristo ang katuparan ng lahat ng ito. Sige po, next po. Huwag kayong magpapatangay sa mga nagpapakita ng maling pagpapakumbaba at sumasamba sa mga anghel. Ipinagmamalaki nilang sila'y nakakahigit sa inyo dahil ipinagigiitan nilang mga bagay na di naman nakikita. Ngunit ang totoo, nagyayabang lamang sila dala ng kanilang isipang makalaman. Hindi sila nagpapasakop kay Kristo na siyang ulo at may kapangyarihan sa buong katawan. Siya rin ang nagdurugtong ng mga bahagi dito sa pamamagitan ng mga kasukasuhan at mga litid. Siyang nangangalaga at nagpapaunlad sa buong katawan ayon sa pagunlad na ninanais ng Diyos. Next. Kayo'y namatay ng kasama ni Kristo. Amen po ba? Amen po ba? Nung tinanggap natin ang Panginoon, patay na tayo sa kasalanan, ha? Ha? Hindi sa kautusan ng moral laws. Patay na tayo sa kasalanan. Okay po? Patay na kayo. Kayo'y namatay na kasama ni Kristo at hindi na sakop ng mga alituntunin
ng mundong ito. Alituntunin ng mundong ito. Amen po ba? Paulit-ulit ko po sinasabi sa inyo, niyari ako ng pinsan ko. Pastor, bakit nagagalit ka? Nagluto kami ng dinuguan dito sa bahay niyo. Mga Kristiyano yung mga yun, ha? Mga Kristiyano yun. Sabi ko, bawal ang dinuguan. Pastor, wala yan sa New Testament. Binasa ko. Di ba may grace na? Binasa ko yung grace. Binasa ko yung grace sa kanya. Hindi mo alam yung grace. Papasukan mo ng grace, sabi mo wala sa Bible. Nung nabasa natin na sa Bible pala, sabi mo grace. Sabi ko, tinanong ko mama ko, kumain ka ng dinuguan? Hindi, sarap nga eh. O tamo, natatawa nanay ko. Pero di ko alam kung kumain si mama o hindi. Di ba hindi, ma? Di ba? Konti lang yun. Pero po, nagsumbong sa akin, nanay ko. Anak, tagluto sila ng dugo. Hindi ko siya pinansin. Pero nakita ko yung dugo, magluluto uli. Sabi ko, wag, please, wag. Kaya lang, may mga unbelievers kami, mga kamag-anak. Diba? Hindi na ako nakipagtalo sa kanila. Pero sa mga Kristiyano na mga kasama ko, tulad ni mama, hindi siya kumain. Kasi nandun na ako eh. Pero hindi ko sinasabing kumain mama ko ha. Hindi siya kumain. Sabi niya, di ba ma, hindi ka kumain? Na? Hindi ka kumain, di ba? Hindi, di ba? Oh, praise God. Kasi nandun na ako eh. Ito. Ang sinasabi pong hindi na tayo sakop doon sa mga alituntunin na panlabas. Pero yung walang kinalaman sa paglilinis ng katawan, hindi po kasama yon. Okay? Bakit pa kayo sumusunod sa mga alituntunin tulad ng huwag hahawak nito, huwag titikim niyan, huwag gagalawin niyon? Ang linaw po. Ang mga ito'y utos at katuruan lamang ng tao at nauukol sa mga bagay na nauubos kapag ginagamit. Sa biglang tingin, tila mga nakakabuti ang ganoong uri ng pagsamba at ang ganoong pagpapakumbaba at pagpapahirap sa sarili. Ngunit, ang mga ito ay hindi nakakapigil sa hilig ng laman. So, yung pong first part ng binasa natin ng Matthew, patungkol nga po doon sa mga pagkunwaring pagsamba. Ito po, i-apply natin dito. Apply po natin dito na sabi ko nga po sa inyo, mga mapagkunwari, hindi po makakarating sa langit yung mga yan. Amen? Amen po? Sinita nila ang Panginoon dahil sa mga bagay na nakikita ng tao. O nakikita na mali ginagawa ni Pastor Dave. Mali ginagawa ni Pastor Jimmy. Mali ginagawa ni Pastor Negs. Pastor Mario, okay. O, pinag-away niyo pa kami. Si Pastor Dave, prayerful yan. Si Pastor Negs, hindi. May pinaliwanag po ako, sabi ko, alam niyo po kung bakit hindi niyo nakikita si Pastor Negs yung mapanalangin? Alam niyo bakit? Since 2012, nung nakita ko po ang power ng prayer, tingnan niyo po ako ha. Ako po ito. Yung nakita ko, dahil ako po ay nasa deliverance, alam niyo naman po yun, di ba? Nakikita ko mga bagay na basta, ako po ay nasa deliverance. Nung nakita ko na ang ating dila, na may pananampalataya, hindi lang po si pastor, pati tayong lahat. Na kapag yan, dineclare mo at ginamit mo ang Hebrews 11, verse 1. Ano yung Hebrews 11, verse 1? Nalala nyo? For God so loved the world. Diba? Ang pananampalataya ay, ang bilis naman. Ruter? Ang pananampalataya ay pagtitiwala na mangyayari ang ating mga inaasahan. Pag ikaw nanalangin at nagtitiwala ka na mangyayari yon at katiyakan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita, yung alam mong mangyayari, yung bagay na yon, kapatid, mangyayari yon. Amen po ba? Noong apo'y nagsimulang manalangin at may mga gumaling. Tapos sa mga kasama ko, prayerful sila.
tas hindi naman gumagaling or hindi naman natutupad. Hindi ko po sinasabi kung sino po yung mga yun, ha? Sabi ko, Lord, ayoko ng ganun. Yung ugali ko, sa palalangin kita. Hindi naman ako nililid ng Lord. Ayokong sayangin. Alam niyo po yun? Wala pong pinagkaiba yun sa isang Kristiyano na, I praise the Lord. Yung ganon, yung praise God. Yung naging mannerism ang praise the Lord. Nakuha niyo po? Ginagamit ang dila. Mahalaga po ito. Amen? Ginagamit ang dila sa pagpupuri, sa pag-share ng word. The name of the Lord, wag natin gamitin in vain. Wag natin gamitin sa walang kabuluhan. Na basta-basta na lang magpe-praise the Lord. Kasi bakit? Nagiging attitude, mannerism, habitual, whatever, ganun. So pag ako po nanalangin, ang gusto ko po resulta. Pag ako nanalangin, ito si Pastor Next, nagkita na kami. Alam na may karamdaman ako, hindi ako pinanalangin. Simple lang sinasabi ko, ba't naghingi ka ba ng prayer request? Kasi dala na ako sa, pwede ba kita pag-pray? Okay naman yan, Pastor, pero palagay mo sa akin. Hindi ba ako marunong mag-pray? Nadala na ako ng ganun eh. Ilang beses na, Mami, pwede ko pa kayo pag-pray? Bakit po? Para po kayo pagpalain dito po na, pinagpapala kami ng Lord. Alam niyo po, ayun na, nag-testimony na. Sige, sabi ko, Lord, sorry po. Ngayon, pag nilid ako ng Lord, manalangin, pinapanalangin ko po, kagaya po kahapon. Meron akong kaklase nung high school. Fourth year high school. Babae po ito. Kasama ko po siya sa Legion of Mary. Nung kami elementary. Tapos, naging kaklase ko po ng third year and fourth year. Itong babaeng ito. Talagang mahusay ito pagdating sa Bible na yung pagbahanap, yung parang Bible drill, mahusay po itong babaeng ito. So kahapon, nagkita kami sa aming summer outing dyan sa City Beach. Ang tagal niya naatitig sa akin. Hindi niya ako kinakausap, ang tagal niya naatitig sa akin. Hindi ko rin siya pinapansin. Kasi baka mamaya pansinin ko, tapos hindi ako pansinin, di ba? Mamaya lumapit siya, sabi niya, Uy, dito. Ang masakit. Uy, dito. Ngayon napakata tinititigan. Ako rin sabi kong ganun, tinititingnan din kita. Kaya lang, bakit pa ako tinititigan? Una, hindi ka nagbabago, ang gwapo mo pa rin. Sa impyerno pupunta ang mga makasinungaling. Tingnan mo ay pumayag ko. Binigyan ko siya ng coke. Hindi sinabi niya, ang pogi mo pa rin, hindi ka nagbabago. Ito, masakit. Pero lumaki ang tiyan mo. Naku, alam mo lang. Dating Santa Claus yan. Lumiit na lang. Sabi sa akin, tinitingnan kita, sabi niya, hindi ako makapaniwala. Pastor ka na? Yun na. Pag yung gano'n na sinabi sa akin, kilala ko ng taong yun, pastor ka na? Di ba nagseminaryo kayo? Sabi sa akin. Di ba pangarap niyo magpari? Sa isip ko, parang hindi ko pinangarap magpari. Napilitan lang ako sa mga magulang ko na magpari. Ayun. Pari, kamusta? Tagay pa, pari! Bisaya pala na pari. Pari. So, sabi niya sa akin, so, ano yung pagiging pastor mo ngayon? Ang tanong niya sa akin, ano napakinabangan ko sa pagpapastor? Hindi siya galit sa akin, kundi nagulat lang siya. Meron palang taong ganyan na pagkasama-sama nung araw, tapos ngayon pastor, at nakikita ko hindi ka umiinom. Ay kahapon, tawag sa akin, pagbaba ko ng kotse, Pastor, halika dito! Dito. May sunmig light dito. Ako pa naman, sunmig light lang yan. So ngayon, pag picture taking, lumalayo ako sa table. So napansin nila, tanggalin niyo yung mga alak, si pastor hindi makaupo, hindi makatabi. So nagkusa sila, praise God. Nagtanggalan sila. Ay kasama ko yung kaklase kong pastor din, si Pastor Alex Nusuelo. Yung nalaman niyang darating ako, inantay niya po ako. Pero aalis na rin siya, pupunta ng Laguna kasi speaker siya sa Laguna, merong gawain sa gabi.
inantay niya lang ako na magkita kami. Dahil first time ko pong umattend sa aming batch, yung summer outing. Isang beses lang ako umattend ng tinatawag na Christmas party nila. Isang beses lang po, noong 2011. After that, hindi na po ako nakapunta. Doon na lang po ako sa elementary kasi mas gusto ko sa elementary, yung batch ng elementary, kasi konti lang kami. Pag yung mga high school kasi, payabangan eh. Payabangan na sabi sa akin, yung kotse mo, bakit parang may benda? Di ba yung mga salamin may benda, di ba? Sabi ko, yung kotse mo wala. Wala. Ay, wala ka sa kotse ko. Sa akin may benda, sa'yo wala. Ganun ko na lang. Sabi ko, wala ko pambili niyan. Sabi ko ganun, relax lang kayo. So, payabangan pag high school, pero pagdating sa elementary, kayo lang. So anyway, sabi sa akin nung kay kaklase ko, ano napakinabangan mo nung pastor ka na ngayon? Sabi ko, ang dami ka ako kung sa testimony lang, marami, sabi ko. Sakita ko nga, sabi niya, hindi ka umiinom eh. Tapos sabi ko kay Alex, sabi ko, tayo lang naman to eh. Marami nakarinig. Gusto ko uminom ng beer. Tinitigan ako ni Pastor Alex. Ano? Ay, kunin mo yun. Gusto ko uminom ng beer. Sigurado ka? Oo. Ay, yan. Alin, yan. Yang root beer. Sabi ko, pastor tayo, magbibir tayo. Di ba pwede sabihin root beer? Kukunin niya sana, oh. Natakot. Chaser nila yun eh. So anyway, yun nga po, nung nag-uusap na kami ni Rosalie, tapos biglang, alam mo parang merong resistance. O yung hindi pag-agree. Na, pastor ka na. So ako, wala na akong pakialam sa kanya. Dahil, ganun. Pero alam niyo po, nung tumalikod siya, sabi ng Holy Spirit, pag-pray mo siya. Ha? Matapos sabihin nito kung ano-ano, pag-pray ko, Lord. Sabi ko, pwede ba kita ipanalangin? Ay, pag-pray over mo ko, doon ako medyo kinabahan. Sige. Tapos sinawakan niya ako, niyakap. Pinag-pray ko siya. May umiyak. Umiyak siya, sabi ko, pray ako. Hindi ko alam kung anong problema niya. Hindi kami nag-bonding, whatever. Pinag-pray ko, lahat nabanggit ko yung pinagdaraanan niya. Yun ang mga gusto kong prayer. Nabanggit ko. Tapos sabi ng mga tropa, yung mga kabats ko, uy, piniyak mo sir. Aalis tayo bukas, may madaling araw, babalik na sa States. Mamalay ko ba? Kaya pala may nabanggit akong eroplano. Lord, yung sasakyan niyang eroplano, sasakyan niyang, kung papabalik na siya sa saan man siya lugar na punta or sa States. Kaya alam niyo naman yung mga galing sa States, sa mga kababayan natin, di ba? Makikita mo kagad di ba? Mukhang HEPA. May HEPA. No? HEPA B, HEPA. Nagdidilawan sa mga ginto-ginto. Nagpaano po yun? Sa sobrang blessed niya na napag-pray siya, meron kasi kaming pa-games eh. Sila gano'n. Tapos yung, sino man nanalo, may $100. Paalis na ako. Ay, ang galing kung kailan paalis na ako, tsaka nagbigay ng $100. So anyway, yun po, kaya po hindi prayerful si pastor, dahil gusto ko po yung panalangin ko, hindi mabaliwala. So yun pong patunay. Dalen. Di ba meron tayong kinausap? Sabi mo, naagnas na. Tama? Pinag-pray natin, di ba? O ano nangyari? Halika dito. Ano nangyari doon sa naaagnas na balat na yun? Praise God po, gumaling siya. Talagang naaagnas na. May pinakitaan ako ng mga picture nun eh. Pero meron pa rin siyang picture sa akin. Nung naaagnas pa rin. Yung parang may sa balat. No? Punta kami. Thank you, Pat. Sama natin si di ba? Si Christian Bongon. Si Bongs, kasama natin si Bongs. Dinala dito ni Pastor? Ni Dalen. Pastor, kilala mo siya? Hindi. Di ba? Pastor, yung pinag-pray mo yung balat. Di ba? Parang di ba? Lambot, parang baby. Gumaling po siya. Purihin po natin ang Panginoon. Isang bagay na panalangin, Pastor Negs, na hindi ko po basta-basta pinapanalangin. Nagkita tayong gano'n. Kasi pag-pray kita, hindi po ako nililid ng Lord. Pero kung ikaw ganun ka prayerful ka, gawin mo yun. Amen po ba? Gawin mo yun kasi kailangan yun eh. Ang sa akin po, dahil marami na ako naranasan,
ayaw kong makilala ako ng mga tao na prayerful, tapos yung pinagpipray ko, hindi naman nangyayari. Yun lang po yung sa akin. Okay? Balik po tayo. Madiretsa na po. Balik tayo sa Mark chapter 7, verse 14 na tayo. Diyan na hanggang 13 tayo. Verse 14 na tayo, yung second part. Muling pinalapit ni Jesus sa mga tao at sinabi sa kanila, makinig kayo lahat at tunawain ang aking sasabihin. Walang pagkain na pumapasok sa bibig. Ang daming pastor dito paglaki, no? Doon, pas dito. Ay, meron doon. Tayo natin. Ito, tamborin to. Paglaki, tamborin. Alam na natin. Alam mo na. Tamborin yan, tamborin. Song leader, yeah. Song leader. Worship leader. Wala pagkain na pumapasok sa bibig ang nagpaparumi sa tao. Praise God. Maliban sa dinuguan, ha? Pagpipilita ko dinuguan na yan. Kundi ang lumalabas dito. Amen? Si pastor, kumain ng, ako, bakit? Ang lansa ng bibig. Kapatid, kamusta ka na? Hindi po nagpaparumi, nagpapabaho. Verse 16 o 17. Iniwan ni Jesus sa mga tao at nang makapasok na siya sa bahay, siya tinanong ng kanyang mga alagad tungkol sa talinhaga. Hanggang ngayon, Mark yan, di ba? Mark? Tama? Hanggang ngayon ba ay hindi pa rin ninyo ako maunawaan? Tanong ni Jesus. Hindi ba ninyo alam, mga kapatid na nasa JCM ngayon, na hindi ang anumang mula sa labas ng tao ang nagpaparumi sa kanya. Amen po ba? Mula sa labas. Ang di nagpaparumi, ay ito pa, sapagkat hindi naman yun pumapasok sa kanyang puso, kundi sa tiyan, pagkatapos ini-ebs. Sabi ng Lord, sa ganitong paraan, ipinahayag ni Jesus na ang lahat ng pagkain ay maaari ng kainin. Amen. Pero dinuguan, hindi Hindi pagkain ng dugo, lalo na't walang puto na special. Hindi po. Wag, please. Okay? At sinabi niya, ang lumalabas sa tao, ang nagpaparumi sa kanya sa paningin ng Diyos. Tulad ng paninita mo. Grabe ang taong yan. Si Pastor Dave, kapag kunwari yan, plastic yan. Ibang-iba siya kay Pastor Jimmy. Huwag yun naman pag-awayin kami, ha? Basta malaga tayo mga gwapo, Pastor. Lalo na kapag naka-necktie. Ana? Siyempre, no? Nakita niyo ba yung picture ni Pastor Dave nung bata pa sila? Sila Mama Ome? Ang gwapo at ang ganda. Di ba nag-post kayo yung anniversary niyo, di ba? Di ko alam, si Hazel yata nag-post. Ha? Ay, kasal. Kasal niyo, no? Ang gwapo nila. Noon. Pero ngayon, gumwapo ng husto. O, di ba? Uy, umagri naman kayo. Tama si Kem, oh. Wala ka kagabi, kapatid. Panalo ka sana. Okay. At sinabi niya, ang lumalabas sa tao, nagpaparumi sa kanya sa paningin ng Diyos, sapagkat sa loob, sa puso ng tao, nagmumula ang masasamang isipang nag-uudyok sa kanya upang makiapid, o makinakaw, pumatay, mga lunya, mag-imbot, gumawa ng kasamang tulad ng pandaraya, kahalayan, pagkaingit, paninirampuri, pagmamayabang at kahangalan. In short, kasalanan. Ang lahat ng ito ay nanggagaling sa puso at ang mga ito ang siyang nagpaparumi sa kanya. So, mga kapatid, nasa Bible po, no? Yung lumalabas sa bibig natin. Yung mga yan. Pag lumabas sa bibig natin, dinidespise natin o sinisiraan natin o ginajudge natin ang ating kapwa. Pastor man yan o hindi. Nanay mo man yan o tatay mo o anak mo man yan. Kapatid, please. Kapatid, please. Pagdating ng Panginoon, hindi yan ang magiging susi para makasama ka sa langit. Bakit? Nasa Bible, oh. Amen po ba? Amen po ba? Tinatanggap po ba natin? Pakitaas nga kamay ng mga tumatanggap nun. Praise God. Nanay ko sabi agad, oh, anak, pinapatawad na kita. Binuking mo ko kanina. Tinuguan ka dyan, konti lang yun. Oh, di ba, mama? Sinabi sa akin ng mga apo mo,
Sabi ganun. Sinabi sa akin ng mga apo mo, hindi kumain si Lola. Praise God. Okay po? So, tingnan po natin sa Ephesians chapter 5, verse 1. Ephesians chapter 5, verse 1. Magbabasa na lang po tayo nito. Dahil kayo mga anak na minamahal ng Diyos, mga kapatid, di ba, nabasa po natin yung patungkol sa nagpaparumi sa atin, di po ba? Nabasa natin. Saan galing yun? Sa puso natin. So, iwasan natin yun. Now, dito tayo. Dahil sa kayo'y mga anak na minamahal ng Diyos, tularan nyo siya. Sino? Ang ating Panginoong Jesucristo. Mamuhay kayong puno ng pag-ibig. Tulad ni Kristo, dahil sa kanyang pag-ibig sa atin, inialay niya ang kanyang buhay bilang mabangong alay at handog sa Diyos. Kayo'y mga hinirang ng Diyos, kaya't hindi dapat mabanggit man lamang na kayo'y nakikiapid o gumagawa ng anumang uri ng kahalayan o pag-iimbot. Huwag din kayong gagamit ng anumang malaswa o walang kabuluhang pananalita at pagbibirong di nararapat. Sa halip, magpasalamat kayo sa Diyos. Sige po, tuloy-tuloy tayo. Sapagkat alam na ninyong walang taong nakikiapid, mahalay o sakim na sumasamba sa Diyos-Diyosan ang makakabahagi sa kaharian ni Kristo ng Diyos. Iniulit po dito, lahat ng mga yan walang bahagi sa kaharian ng Diyos. So saan nang galing yung mga yan? Galing yan sa puso. Amen po ba? Galing yan sa puso yung mga yan because of our heart. Kaya bantayan natin ang puso natin. Amen? Huwag tayong maging self-righteous. No? Huwag nating dungisan ang mga nilinis na ng Diyos. Yung katabi mong yan, nilinis na ng Diyos kanina yan eh. Nung nagpe-praise and worship tayo, na? Nilinis ka ng Diyos, nilinis tayong lahat. Amen po ba? Sino po naniniwalang nilinis na tayo ng Panginoon? That every time we ask forgiveness from the Lord, nililinis tayo ng Diyos. Amen? Nakakwentuhan ko si Bongs kanina habang nag-aalmusal kami. Meron daw silang nakausap. Sabi ko, wala nang adlib. Meron silang nakausap. 3 oras siya inabot na nakipag-usap. Doon sa mga once saved, always saved. Hindi na natin kailangan humingi ng tawad. Repentance ay hindi na sa mga... Ginawa na ng Lord yan eh. Tinanggap mo ang Panginoon. Yun na yun. Sabi ko kay Bongs, ganyan ako dati. Gigil. At galit ang nararamdaman ko sa mga taong yun. Kako. Pero dahil sa kasama ko si Pastor Joel, laging yun ang pinag-uusapan namin. Nagpa-practice ako lagi. Si Pastor Joel ang talagang against sa once saved, always saved. Ako naman, pro once saved, always saved. Yun, nagpa-practice kami. Kung ano sinasabi ko, sasabihan yan sa mga Bible, ganun. So natutunan ko. Pastor Jimmy, i-chismis kita. Sabi ko kay Bongs, sabi ko ganun. Di ba kanina, sabi ko, na-challenge ako, yung nag-iba yung pakiramdam ko, nag-iba yung damdamin ko, nag-iba yung way ng pakikipag-usap ko sa naniniwala ng once saved, always saved. Si Pastor Jimmy, ganun. Nung unang banggit niyang yun, dala-dala niya yung papel niya. Ordinance letter ba yun? Ano yun? Yung papel natin, no? Appointment letter as a leader. Kasama yung ID, magre-resign na siya. Dahil natapik ko ang once saved, always saved. Pero purihin ng Panginoon, nung binanggit niya yun, awa at pag-ibig ang nadama ko. Si Brother Carlo, di ba? Pastor, ikaw nandun ka din eh. Naka-ano tayo dun, di ba? Naka-Zoom, di ba? Pero kami, face-to-face kami. Si Brother Rick, tapos ang mga leaders. Na? Nandun ka ba nun? Wala. Si Pastor Alisa nandun. Tapos sino pa ba yung mga nandun? Dalen, nandun ka? Nandun ka, di ba? Tayuan silang lahat. Nung sinabi ni Pastor Jim, kasi hindi pa siya pastor noon. Magre-resign na siya. Tayuan yung mga babae. Ang sabi sa kanya, hindi kami papayag na aalis ka. So nadama ni Pastor Jimmy yung pagmamahal, di po ba, Pastor? And I praise God. Naunawaan ni Pastor Jimmy. Na hindi tama ang once saved, always saved.
And I thank God, sang araw tumawag ka o nag-usap tayo, di ba, Pastor? Sabi mo, nalulungkot ka doon sa mga kasama mo nung gusto mo siyang i-share, no? Alam ko, naalala ko, sabi mo, nadama ko yung nadama mo, Pastor, sa akin. No? Praise God. Hindi po ako yun, ang Panginoon po yun. So mga kapatid, kung meron tayong mga kakilala na lihis sa ating pananampalataya, huwag tayong magalit sa kanila, amen? Huwag tayong magalit sa tigas ng puso ng taong to. Huwag po. Kasi tayo matigas din ang puso natin nung araw, hindi lang natin alam. Pero pinatawad tayo ng Panginoon, tinanggap niya tayo. Amen po ba? Yung kaligtasan na hindi dapat sa atin, binigay sa atin. Amen po ba? Nakamtan natin ngayon. Tama po ba? Dahil ang kaligtasan, unang inihayag sa mga Israelita, sa mga Hudyo. Hindi sa ating mga katulad na mga hentil, pero nakarating sa atin because of the grace. Yun, doon pumasok. Yung grace ng Lord. Amen po ba? Okay? Huwag kayong padaya. Kanino man sa pamamagitan ng mga pangangatwirang walang kabuluhan. Sapagkat dahil nga sa mga ito, ang Diyos ay napupot sa mga suwail. Kaya't huwag na kayong makikisama sa kanila. Dati kayo'y nasa kadiliman, ngunit ngayon nasa kaliwanagan na sapagkat kayo'y nasa Panginoon. Mamuhay kayo ngayon ng nararapat sa mga taong nasa liwanag o mga taong mga Kristiyano sapagkat pawang mabubuting matuwid at totoo ang ginagawa ng namumuhay sa liwanag. Pastor, parang hindi ganyan na nakikita ko sa church ninyo. O, di ba? Pag-aralan ninyo kung ano ang kalugod-lugod sa Panginoon. At huwag kayong makibahagi sa mga walang ibinubungang gawa ng kadiliman. Sa halip ay, anong verse na yan? Okay na po din. Okay na yung verse 10. Okay, last na lang po. Last. Galatians, 10 verse na lang po. Chapter 5, verse 16. Last na po ito. Galatians 5:16. Sinasabi ko sa inyo, para po natin magawa yung hindi na lumabas sa puso natin yung mga karumihan na yun. Para po mapigilan natin, para po magawa na natin yung tamang pinapagawa sa atin ng Panginoon. Sinasabi ko sa inyo, ang Espiritu. Sino po naniniwala dito na ang Holy Spirit ay may magagawa sa buhay natin? Pakitaas nga po ang kamay. Praise God. Sabi sinasabi ko sa inyo, ang Espiritu ang gawin ninyong patnubay sa inyong buhay. Amen po ba? At hindi kayo magiging alipin ng hilig ng laman. Next. Sapagkat ang mga nasa ng laman, yung nasa desires of flesh, desire of the flesh, ay laban sa kalooban ng Espiritu. At ang kalooban ng Espiritu ay laban sa mga nasa ng laman. Laging naglalaban ng dalawang ito. Naalala nyo, sabi ko, patayin ninyo ang laman ninyo sa kasalanan. Diba? Halimbawa, chismis na chismis ka na. Narinig mo yung chismis. Alam mo yung totoong chismis. Hindi ganun. Lord. Diba? Pigilan po natin, patayin natin yung kachismisan na yun. Lagi nilalaban dalawang ito, kaya't hindi ninyo magawa ang nais ninyong gawin. Kung pinapatnubayan kayo ng Espiritu, wala na kayo sa ilalim ng kautusan. Yung kautusan na sinasabi, doon sa pagtutuli, sa kung saan-saan, hindi maikakaila ang mga hilig ng laman. Alam na natin to. Pag ang laman ang naghari sa atin at ang Espiritu ng Diyos o ang Holy Spirit ay isinantabi mo, sabing ganon, hindi maikakaila mga hilig ng laman, pakikiapid, kahalayan, kalaswaan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pagkukulam, pagkapot sa isa't isa, pag-aaway-away, pagsiselos, pagkakagalit-galit at kasakiman, pagkakampi-kampit, pagkakabahagi, pagkaingit, pagpatay, paglalasing, kalayawan at iba pang katulad nito. Muli ko kayong binabalaan ng gumagawa ng mga ito ay hindi magkakaroon ng bahagi sa kaharian ng Diyos. Subalit, may kasunod po yan. Subalit, ang bunga ng Espiritu kapag ang Espiritu ang hahayaan nyo kumilos sa buhay natin o sa buhay po ninyo. Subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig. Pag-ibig, kapatid. Kaya nga po, nung time na kami nila Pastor Jimmy, nadama kong pag-ibig ng Lord. Sabi ko, Lord, hindi mo tinawag si Pastor Jimmy o hindi mo tinawag si Brother Jimmy kasi hindi pa siya pastor noon na maging leader sa JCM. Nang ganun-ganun na lang, isang pagsubok po ito. Tinawag ng Lord para maging pastor pala. Amen po ba? Sino po ba na-bless ng Friday? Sa nakarinig po sa message si Pastor Jimmy. Ang ganda, di ba? Gusto ko makialam muli nung kailan. Naalala ko nung nakaraan, nakialam ako
Pasobra na sa nakikialamin. No? Buti na lang na nahimik ako doon. Subalit ang bunga ng pag-ibig ay Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, katsagaan, kabaitan, kabutihan, katapatan. Nakikita niyo po yan sa buhay niyo. Nakikita niyo po ba yan? Ulitin natin. Ha? May kabaitan po ba kayo? May kabutihan po ba sa inyo? Amen! Diba? Kasi ang Espiritu nasa atin eh. Amen po ba? Yun ang sabi niyo. Eh sabi na katabi mo, ano kaya? Diba? Okay, next. Kahinahunan at pagpipigil sa sarili, wala batas laban sa mga ito. At pinatay na. At pinatay na ng mga nakipag-isa kay Kristo Jesus ang kanilang makasariling pagkatao, pati na ang mga masasamang hilig nito. Kung, okay, last 2 verses. Kung ang Espiritu nagbibigay buhay sa atin, amen po ba? Kung siya nagbibigay buhay sa atin, siya na rin ang paghariin natin sa ating buhay. Amen po ba? Siya na rin ang ating paghariin. Kasi hindi natin kaya ikaw sa sarili mo na mabago mong sarili mo. Diba? Hindi na ako magmumura itong week na to. 3 araw pa lang po, nagmumura ka na. Huwag na tayong maging palalo, maging mayabang. Huwag na nating galitin ng isa't isa. Parang awa na ninyo, huwag nyo na akong galitin. Lumalaki butas ng ilong ko. Kagagano kalalabas ng ano. At huwag na rin tayo maginggitan. Amen po ba? Palapakan po natin ang Panginoon. Kaya tayo po'y tumayo. Huwag po tayong judgmental. Iwasan po natin ang paghuhusga. Amen? Huwag tayong self-righteous. Huwag nating ipakita sa Panginoon na, Panginoon, salamat. Ako ganito, ganon, samantalang itong katabi ko. Huwag po ha. Sige po tayo manalangin. Susuko natin muli ang ating sarili sa Panginoon. Pikit puli tayo. Hinihiling ko po ang bawat isa na pumikit. Yuko po tayo. Ang liwanag na nakikita natin, pilitin natin na makita ang liwanag sa ating pagpikit. Ang ating Panginoon po yon. Nasa harapan natin siya. Sabihin natin, Panginoon, salamat po sa salita mo. Ang salita mo na siyang laging nagbibigay paalaala at kalakasan sa akin. Salamat po sapagkat tunay na ako po ay iniibig mo. Salamat po sa pagpapatawad mo. Salamat po sa paglilinis mo sa aking isipan, sa aking dila. Higit sa lahat, sa aking puso. Panginoon, iniaalay ko sa iyo ang aking puso. Nais ko po na ito ay malinis lagi upang hindi ako maging marumi sa harapan mo. Salamat po sapagkat tinutuwid mo ako, pinapalo mo ako, pinapaalalahanan mo ako. Tinatanggap ko ang lahat ng iyon sapagkat ako po ay anak mo na nagpapakumbaba sa iyong harapan. Purihin ka. Muli, tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas ng buhay ko. Muli, isulat mo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay diyan sa langit. Salamat po, Lord, sa dugo mo, sa pag-ibig mo, sa kaluwalhatian mo. Sa pangalan ni Jesus, Amen.